Mga kababayan at mga iniibig kong mga banateros, andito na nga po tayo sa Japan pa rin, Osaka. At nakita ko lamang po sa news at ang dami na rin nagre-react na kesyo pinaghahanda na daw ni Marcos itong mga kababayan natin na lalong na yung mga sundalo para sa malupitang naku. Hindi natin alam kung ito ba ay isang digmaan o isang ah, paghahanda lamang. Ewan natin, pag-usapan natin yan ngayon habang tayo naglalakad dito. Dali lang. Mox, dito tayo. Eto na nga. So, pag-usapan natin ano. Kasi alam mo, nung isang araw, yung USS Reagan ship, yung tinatawag na battleship ng Amerika, ay napunta po sa karagatan. Ha? Na medyo, alam naman po natin na yung part na yun ay pinag-aawayan ng ating bansa at ng ating China, di ba? So pinag-aawayan po nila 'yan. Tapos biglang after nung banggaan, etong US medyo pumasok sa eksena. Kesyo nagpadala sila ng ship. Ngayon, nagbigay ho ng komento itong China, sinasabi nilang it's uncalled for yung ganong paghahanda ng Pilipinas at pinakikialaman na tayo ng Amerika. Maraming nagsabing okay sa kanila yon dahil at least ready tayo for anything that will happen. Pero gayon pa man, ang hindi maganda kasi dito hindi naman sa hindi paghahanda, yung pangingialam ng ibang bansa. Na napoprovoke tuloy itong China at mag-react sila ng ganito. Ang kinasama nga nito, although no one is admitting it, ang kinasama nga nito sinasabi nila na kaya daw umurong ng investment itong China government sa mga proyekto natin. Although sinabi naman ng iba, normal naman na daw yun. Ibig sabihin, parang matik na daw kasi nga, alam natin si Marcos malapit sa mga kano at si Duterte malapit sa China at pinangakuan lang tayo ng China dahil nung panahon daw ni Duterte. Although, sa akin ganito lang. Sa tingin ko, kung ito man ay pangako na ibinali ng China, maybe one thing is talagang, siyempre, alam naman natin mainit ang dugo ng China dito sa Amerika. So para sigurong inisip nila, kaibigan nyo na pala yan. Pwede dyan na lang, sila na lang magpautang sa inyo. Ganun siguro na sa isip ng China, di ba? Ang problema nito, hindi naman tayo pautangin ng Amerika para gawin yung mga proyekto. Kaya nga marami ding nagko-comment na taga Mindanao na keso. Kasi isa yun sa mga na disturb yung project na gagawin doon sa Mindanao Railway. So naiinis nga daw yung mga taga Mindanao keso dahil sa ginawa ng administrasyon na pagdikit sa Amerika, nawalan sila ng... Kasi naalala nyo, tuwan-tuwa tayo nung panahon ni Pangulong Duterte kasi may project na dikit-dikit yung train. Pwede mo maikot ang Mindanao without, hindi ka dadaan sa dagat. Ibig sabihin, hindi ka magbabarko. Hindi ka mag-aeroplano. Pwede through train na. May sabi nga noon, naalala ko, yung kay DOTR SEC na pwede mong ikutin ng buong Pilipinas to train. Magkukonek-connect siya. Alam mo ganito sa Japan para ayaw mong mag-aeroplano, di kaya ayaw mong magbangka o boat. Pwede ka through train, di ba? May Shinkansen. Akala nga natin magiging ganun na Pilipinas Pero wala Napornada. Although may isa pa ako nakikita aside from nainis ang China na masyado tayong dumikit dito sa Amerika. Hindi ko nga alam kung ito senyales na nagpe-prepare na rin sila. Sana naman hindi. Nagpe-prepare na rin sila sa isang, hindi ko alam kung pananakop or hindi natin alam o prepare sila sa isang digmaan. Kaya pinaalis na nila yung kanila mga investor, wala investment nila, tinanggal na nila dito. Sana hindi ganun. Kasi sa lahat ng senyales na nakikita natin, parang ganun, di ba? Wait, tingnan ko lang. So, sana hindi ganun po ang maging resulta. Na maging senyales po itong
pag-alis ng mga investor sa atin. Kasi may mga nagsasabing ganyan na baka kaya umaalis na itong investor sa atin ng China kasi merong gagawin ng China dahil hindi na nila nagugustuhan yung ginagawa natin. Sana naman hindi. Kasi alam nyo, ulitin ko, doon sa mga Pilipinong tuwan-tuwa dahil nandyan ang Amerika, nandyan ang USS Ronald Reagan na barko. Tuwan-tuwa at minsan pa iba tuwan-tuwa na nag-warning na si Marcos na maghanda na daw itong ating AFP. Uy, alam nyo, huwag masyado tayong mayabang. Una-una, hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ng China. Mali ang ginagawa ng China. Doon sa disputed island, dapat pareho tayong nakikinabang doon. Mali ang ginagawa nila. Pero yung matuwa ka na may paghahanda sa isang digmaan, naku po, maniwala ho kayo. Hindi ho magandang senyalis yan. Dahil yung senyalis na yan, wala hong nananalo sa digmaan. Sabi ko nga, sana kung to si Gibo at saka to si Ontiveros ang manguna sa digmaan, sigurado ako, maniwala kayo sa akin na sa hindi. Itong mga politiko na ito, may mga US visa yan, Japan visa yan. Pag nagkagulo po dito sa Pilipinas, tatakbo lang po yan, sigurado. Maniwala ho kayo sa hindi. Tatakbo lang po yung mga animal na yan. Hindi ako nagbibiro. Yung mga politiko nating na tapang-tapangan, ganyan, hindi wala kayo sa akin. Pag sila po ay nagkaroon na ng gulo dito, iiwan tayo ng mga yan. Kaya tapos ang ibabala nila yung mga Pilipino. Yan ang totoo dyan. So sana ho, wag ho tayong magpapaniwala sa ganyang klaseng pautot itong mga politiko na to. Sana nga kung sila ay mauuna. Sigurado, mauuna sa kampanya. Bakit? Kita mo naman yung billboard. Yung China issue, ginawa nilang plataforma. Anak ka na, wewe. Gagamitin mo for campaign yung issue ng China. Dinaig mo pa yung Ito yan ang, sa tingin ko, yan ang pinakamasamang pangyayari sa Pilipinas. Ito mga politiko gagamitin ang issue ng China, which is sensitive issue that could trigger a war, and yet gagamitin nila for political gain. Nakakita ng ganun ka-insensitive. For campaign, gagamitin niyo yan, Gibo at saka Ontiveros, mahiya naman kayo. Kasi that issue could result to a maraming killings. Kasi war yan eh. Gusto nyo ganun mangyari? Sama talaga ng ugali niyo. Dinaig nyo pa yung mga alam mo yung mga, ayoko na lang banggitin, pero yung mga lumusob doon sa gas daig nyo pa yun. Bakit? Pareho din ang ginagawa ninyo eh. Isipin mo, dahil sa paggamit nyo, pagpapaapoy nyo ng China issue para gamitin nyo sa kampanya ninyo, pwede magresulta yan na maraming Pilipinong mamamatay dahil sa gera. Huwag ho nyong gamitin yan sa politika. Nakakaya naman po kayo. Pati yan ginagamit nyo sa politika. Gibo at ikaw, Ontiveros, mahiya nga kayo para sa sarili nyo kapakanan. That's not nice. Umayos kayo ha.